Good morning guys sa inyong lahat dyan. So today is December 31, no? So dispiras ng New Year. Ngayon bago ko ipagpatuloy itong vlog na to, gusto kong hayaan nyo ako na batiin ko kayong lahat, no? Ng Happy New Year. Masaganang pagsalubong sa paghihiwalay ng taon 2024-2025. Actually guys, last night around 11:30 PM. So may natanggap akong message doon sa isa sa ating mga follower, no? Na actually kumbaga na-touch yung damdamin ko. No, na-touch yung damdamin ko kasi nga patuloy siyang sumusuporta at talagang tinatangkilik yung mga short vlog ko, no? Actually, yung na-vlog ko kahapon about sa life story ko. So, may tanong siya guys, may tanong siya. Ang sabi niya sa akin, doon sa message niya, The Legend Boy, kamusta ba ang status ng mother mo sa ngayon? Eto yan guys, sagutin ko yung katanungan mo. Actually, malungkot mang isipin, ang mother ko ay pass away na, matagal na. Siguro way back 91, no? 91. Actually, yung pangalawang barko ko na actually ang kontrata is isang kalendaryo. Guys, pag sinabing isang kalendaryo is 12 months yon ang total. Kasi noon ganun na yung kontrata eh. Unlike ngayon, may mga kontrata tayong tatawag na may mga 3 months, 6 months, 8 months, ganyan. Pero yung dati kasi, talagang bubunuin mo yung isang kalendaryo. Ngayon, yung pangalawang barko ko, almost 15 months na ako on board. Actually, na-operahan yung mother ko. Ayun nga, at nagkaroon siya ng myoma. So, kala ko naman okay na. Dahil after the operation, medyo malakas siya, malakas. So, ayun pala ang cancer. Kasi cancer na-diagnose siya na cancer siya talaga. So, ganun pala ang cancer guys kapag ito ay ginalaw mo. So, meaning, nagpa-opera ka, kaagad to yung nag-i-spread, kumakalat, biglaan kumakalat yan. So, ganun nangyari sa mother ko. So, yung first 1 month niya, malakas siya. Then, sumunod na buwan, pangalawang buwan, doon niya naramdaman yung panghihina ng katawan niya guys. Kaya nga sabi ko sa mother ko extended ako sa barko. Imagine 15 months na ako. Nag-request ako guys ng another 6 months, no? Extension kasi no limit naman ang extension eh. Make it sure na yung travel documents mo, yung tinatawag na passport, seaman's book mo, o yung mga ibang necessary documents mo, make it sure na ito ay valid. Ngayon guys, hindi ko natuloy yung another 6 months extension kasi gusto kong bunuin yung 2 years on board eh. Ngayon, the reason why is marami kaming pinagbabayaran. Yung nanay ko, naghuhulog pa ng tricycle. Sabi ko, kinakailangan bago ako umuwi ay mabayaran muna namin to. At the same time, may family ako. Siyempre, yung family ko, nagpo-provide ako ng needs, no? Kasi, meron na akong 2 anak noon, yung time na yon. Kaya, binabalance ko rin yung sweldo na kinikita ko. Siyempre, sa magulang ko, then sa family ko. Hindi ko naman pwedeng talikuran ang pamilya ko, pamilya ko yon. Ngayon guys, moving forward, eto, at
yung nalaman ko na mother ko mahina na, tinanggihan na sa hospital gawa nga ng sabi sa mga kapatid ko na ilabas nyo na to kasi lalaki lang yung bill ninyo rito sa hospital. So nag-decide sila, nilabas na lang nila. Then yung barko namin nagkataon may biyahe kaming Butuan, no? Kasi ang kargamento namin is troso. Galing kami ng Papua New Guinea. Then nagbiyahe kami ng Butuan, Philippines, kung saan nagdiskarga kami ng troso. Nag-request ako sa agent ng ticket from Butuan bound to Manila. Kasi gusto ko nga makita yung mother ko kasi nakahiga na lang. Ngayon, ayun nga, ako naman ay nabigyan ng chance, na-assist ako ng agent at naibigay niya sa akin yung flight, yung back and forth na yon. Ngayon, yung pagpunta ko rin, naabutan ko pa yung mother ko. Actually guys, ganun pala yung nararamdaman ng isang anak pag nakita mo talaga nakaratay talaga yung magulang mo. Parang gusto ko nga kami magpalit eh. Ako na lang ang raratay eh. Siya na lang yung talagang maging maayos. Kasi guys, actually walang masama kasi akong nakitang ginawa ng mother ko. Kaya yung dumating ako sa amin, imbis na may halong saya, pero mas lamang ang lungkot. Kasi nga, hindi siya makatayo eh. Pero nakakapagsalita pa siya. Kaya sabi niya, Danny, wag mong iiwan tong bahay na to sa Pasay. Ngayon, ayun lang lagi natatandaan ko sa sinasabi niya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi ko nga lagi sa kanya, hawak ko yung kamay niya, Nay, labang kayo. At hanggat nakasakay ako at merong blessing sa taas, susuporta ako sa pagpapagamot ninyo. Ngayon, kumbaga nililibang ko yung sarili ko. Actually guys, ayokong pumatak yung luha ko yung time na hawak ko yung kamay ng nanay ko habang nakaratay siya ron sa inihigaan niya eh. Kasi actually, kung i-recall mo yung dati, kung paano siya naging malakas, then dumating yung sa punto na siya na yung humina na, no? Parang gusto kong hilingin sa Panginoon na magpalit kami talagang dalawa. Ako na lang ang raratay, no? Kaso siguro naniniwala rin ako guys na ang buhay natin ay talagang may mga hangganan, no? May mga nakalaan tayo sa ayaw mo sa gusto. Kapag ito ay time mo na, for sure talagang whether you like it or not, hanggang doon na lang talaga tayo. Kaya guys, yung time na yon na umuwi muna ako ng Pampanga doon sa commander ko. Siyempre mapasyalan ko rin yung mga anak ko. May anak kong dalawa. Then on the following day ng pag-uwi ko sa Pampanga, naka-receive kami ng call early morning, no? Na ayun nga, pass away na yung mother ko. Actually guys, nagbabiyahe ako bus dito sa Philippine Rabbit, no? Sa terminal ng Dahu going to Manila terminal. Floating ako guys eh. So parang maraming pumapasok sa isip ko na bakit ganon. Kaso guys, katulad nga ng sinabi ko rin sa inyo sa vlog ko na laban lang tayo. So inisip ko na lang na siguro talagang eto na yung pinagkaloob ng Panginoon at hanggang dito na lang talaga siya. So ayun, wala na talaga akong magawa. Yung pagdating ko guys, wala yung mother ko, nasa Purinarya pa. Then inaasikaso ko yung brother ko kasi nga medyo hindi niya rin kayang tanggapin yung pagkawala ng mother ko. Kasi tatlo lang naman kami. Ngayon guys, ang daming naghahalo sa isip ko. Ang unang pumasok sa akin is i-inform ko yung company. Tinawagan ko yung company namin na hindi na ako sasama sa biyahe. So sabi ko, eto nga yung reason ng vacation ko is compassionate ground, no?
mother died. So binigyan naman ako nila ng pagkakataon. Then bumalik ako sa barko guys para lang i-turn over. So tinurn over ko yung duties ko doon sa incoming radio officer. So after 1 day turnover, bumalik na ako. So yun. Kaya nga guys, actually hindi ko siya makita doon sa kabaong niya guys, kasi parang ang sa akin buhay pa siya eh. Ayun ang laging nasa isip ko eh. Kaso ayoko kasing lumuwa guys. Ako kasi yung tao na malalim kasi yung luha ko eh. Hindi ko pinapakita sa maraming tao. Pero pag nag-iisa ako yan, pinapatak ko na lang. Binubuhos ko talaga yung guys. Kaya, ayun guys, siguro nasagot ko yung katanungan mo. Kaya nga, inuulit ko ulit, no? Kinukonek ko lang tong vlog na to doon sa mga previous vlog ko na ipinadala sa inyo. Hanggat buhay pa ang mga magulang natin, mahalin natin ng todo-todo. Kasi, actually, hindi na nila maririnig yung iyak natin, anumang sigaw natin, anumang sorry natin, hindi na nila maririnig pag wala na sila. So dapat may mga oras pa na natitira, no? Nalalabi, no? So bakit natin hindi iparamdam, no? Iparamdam natin guys, kasi sabi nga natin eh, hindi rin tayo naging tao kung hindi dahil sa kanila. Kaya guys, may mga iilan sa atin na parang nakakalimot sa kanilang pinanggalingan guys. So wag niyong gawin yung guys. Napaka immoral na bagay yon. Kasi nga ang sinasabi ko sa inyo, bakit, no? Bakit tayo nagmamahal sa magulang? Ano yon? Kasi tayo ay isinilang. Tayo ay isinilang na may magandang asal. Kaya nga, guys, kung tayo pinapagalitan ng ating mga magulang, pinagsasabihan, wag na lang tayong kumibo o sumagot ng pabalang. Kasi hindi maganda yun eh, para sa kanila. Lalo na't yung mga pangaral na ibinibigay sa atin, ay eto naman ay nakakabuti para sa atin. Kasi naiisip ko, nalulungkot ako minsan, lalo na't pag nakakarinig ako ng mga iilan bata, kapag sumagot sa magulang, wagas. Akalain mo parang yung magulang pa eh. Yung magulang na sinasagot, kala mo hindi niya magulang. No? Minsan pa nga nagmumura pa yung mga bata, yung mga anak. Minumura yung magulang. Akalain mo yan. Guys, alam ko lahat edukado, no? May mga iba nga na walang tinapos pero ginagamit yung ano ba'y magandang asal. Kaya guys, simple lang. Para maging isang totoong tao ka guys, eto lang lagi mong tandaan. Magmahal ka, no? Buksan mo ang damdamin mo. Mapagmahal ka sa magulang mo. Sa mga tao, maging parehas ka. Ikaw ay tunay na tao. Okay guys? So anyway guys, hindi ko na muna patatagalin tong short vlog at hopefully naunawaan nung follower natin na nagtanong about sa mother ko kung nasaan na siya ngayon. So maraming salamat sa inyo guys. Shout out dyan sa team ng Dalisay at sa mga tropa ko dyan sa Pasay, no? Tsaka sa kumpare ko, no? Lagi kong paulit-ulit yan si paring Captain Benjola, no? So doon ko yung nakita rin isa sa imahe siya eh. Napansin ko rin yung guys kay Captain Benjola na masaya ang tao na kasama siya. Kasi nga, kumbaga, paano siya magtrato, no? Ng mga crew niya. So the best talaga. So ayun din si paring Lokyas, sila rin. At dun sa mga hindi ko pa nababanggit, marami kasi mga best crew natin eh. Sila Captain Flores, Rolyo Raso, Captain Rolyo Raso. Maraming mga best na Master Chief Engineer at saka yung mga crew natin.
So hindi ko na mabibigyan kayo ng mahabang salita, no? Kung sino-sino sila kasi mauubos yung short vlog natin, no? Basta shout out lahat sa mga crew namin na naka-on board, naka-bakasyon. Ingat kayo at Happy New Year ulit sa inyo. Bye!